Maraming naniniwala na ang sabay-sabay na pinagbitiw ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM ay bunga ng pagkatalo ng mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa halalan. Sa kabila ng malaking gastos, hindi sinuportahan ng publiko ang kanilang mga kandidato. Lumakas ang protesta matapos umano'y pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte na lalong nagpahina sa tiwala sa administrasyon. Order, ano? Oo. Hindi, magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba ng wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat nandid yan lagi para, actually kahit walang police minsan, pag may patrol car deterrent na rin sa krimen Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh. Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera eh. Opo. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Opo. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot ng umiikot. Alam niya lahat yan. Opo. Alam niya lahat yan. So asahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis, hindi po big time. Kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may
suspetsa o may hinala o may sumbong, basta huhuli, papatayin na lang, di ba? Wala Yun, naman. doon kami lumalayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw na ayaw ko yun. Dahil hindi naman dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki, Hindi tinitira yung naman maliit. titigil yung mga operation. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected, but maybe fear is better. Considering our current situation, ano po? Yeah. Kaya ako po tinanong yun, kasi I'm sure naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half, ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin. Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? Nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sinabi ni Super Ate Senator Amy Marcos na ang gobyerno ngayon ay hindi na Marcos kundi Romualdez, Araneta na. Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta.